So welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So bago tayo mag-start, magpapasalamat muna tayo dito sa ating mga donors, kay Joselito Perin, Hermic Jones, Marita Pilar, Prince Albert. So ito po ay ating fund drive para sa ating equipment para mag-live. Usually nag-live ako every time na merong extreme events sa gabi, pero sinsira yung ating equipment, nag-hang or naglalag. Hindi muna tayo nagla-live ngayon. Ito sana, gagawin ko sanang live para pwede kayong magtanong ng diretso. Pero since hindi siya maganda tingnan at pakinggan, yan, gagawin na lang nating post. Kung gusto niyo tumulong, pwede kayong mag-donate sa Maya at Weather Tito. So again, start na tayo. Ngayon, hahanapin natin yung Super Typhoon Hiner. Yan po yung post na kumakalat last 2 weeks ago para sa Super Typhoon Hiner nga. So, medyo naging viral siya sa TikTok at meron din dito sa Facebook. So, panoorin na natin yan. Mostly, so parang ito yun eh. So, ito yung isa sa nakita kong medyo maraming views at share. So, yan. Teka, nawawala. Ayan, panoorin na natin. Ayan, September 13, 2024. So, nasa na si Super Typhoon Hiner? September 14 na. Wala pa rin. Pero in fairness, maganda yung edit niya. Nakakatakot talaga. So, itong mga ganitong klaseng edit, alam nyo na kung anong gustong mangyari. Ayan. So, in-effortan to para medyo nakakatakot. So, nagiging viral talaga siya. Pero again, ito po ay galing sa Windy app. So, meron pang isa yan. Tingnan na rin natin to. So, yan. Alright. Ayan, tingnan nyo yung logo may nakalagay na Windy. Ayan, mamaya babalikan ko yan. May purpose yan. May reminder tayo para dyan. So, ayan, Miyerkules daw, September. Again, asa na po yung sinasabing Super Typhoon Hiner. Alright? So, ngayon, explain na natin ang mga nangyayari. At kung ano ang dapat paniwalaan. Ngayon, etong nasa likod ko is satellite image from Windy app. Yung mga nakita nyo kanina is wind simulation. So, ito siya. Yan, wind simulation yan at forecast na rin. Ito po ay libreng app. So, marami pong nakakagamit niyan. Ang problema sa libre is kung sino-sino po ang gumagamit. At minsan, hindi naman ganun ka runong o hindi alam yung ginagamit nila. So, ang mga computer models po, kagaya nito, ay isang tool. So, halimbawa, para po yung martilyo. If yung karpintero na gumagamit or yung gumagamit nga ng martilyo ay hindi marunong or hindi maalam sa pagpukpok or sa pagkakarpintero, is pangit po yung output o pangit yung trabaho. Ganun din po, ito pong mga computer models na ito. Yan po ay isang forecasting tool. Ngayon, kung hindi po marunong yung gumagamit niyan, kung kamote po yung gumagamit niyan, is kamote rin po yung output, kagaya ng mga yon. So, depende rin po yan. Napaka-useful po at napakarami pong pwedeng gawin dito sa Windy app na to. At dapat po explore natin o mas aralin natin. Meron akong mga nilista dito para makaiwas tayo sa mga ganyang fake news at mas maintindihan pa natin kung ano yung nakikita natin dito sa Windy. Dapat alamin natin kasi kung ano yung posible at kaya natin i-discern yung pwedeng mangyari sa hindi at alam natin yung physics. Ayun, kung hindi naman kayo gumagamit ito at nakikibalita lamang po kayo, alamin din natin kung ano or kung saan galing yung content na yun. Lalong-lalo na, marami na rin gumagamit nito. Ito pong computer models ay again, wag natin kunin as absolute truth. Ang computer models po ay abstract representation ng tunay na buhay. Again, abstract po, hindi po eksakto. May mga hawig pero hindi po totoong nangyayari. Kaya dapat alamin natin kung ano po yung posible at hindi. Again, ito, papakita ko ngayon yung aking Windy na app.
Teka, lilitan natin yan para makita nyo maigi ang buong screen. Dahil napaka-lawak po ng pwedeng impormasyong makuha dito sa Windy. Yung mga pinopost po ng mga taong nananakot lang is yung surface level lamang po. Kumbaga, balat lamang po yan. Dito, pwede kang pumili ng iba't ibang computer models gaya ng ECMWF o European Center for Medium Range Weather Forecast at ito pong GFS. Sa US naman po yan. Ito pong icon, I believe sa Australia yan. Pero hindi ako sure. And then, pwede rin kayong dagdag ng mga layers niyan, pressure. Pwede nyo rin pong tingnan. O yan, again, yung mga nakikita nyong nagpo-post is usually surface level lamang po yan. So, pwede nyo makita yung iba't ibang levels ng ating atmosphere dito sa ating Windy na app. So makikita nyo, a-adjust ko yung yung altitude natin. A-adjust ko yan. So magbabago po yan. Diyan pa lang ay marami na po kayong impormasyon na makukuha. Gaya ng mga steering level, steering ridge, kung posible pang mabuo. Hindi ko po pinapakita yan sa ating mga post kasi medyo komplikado na po yan. At yung mga ibang data rin dito is hindi na rin natin pinapakita dahil mas magiging komplikado pa. Pero yan po ay magagamit po ng mga tao na marunong gumamit nga nitong Windy. So yan, napakaganda po nito if ever gusto nyong i-explore. So marami din po yang at ito, marami pa kayong options na makikita dyan gaya ng mga radar, pressure, maging temperature or sea surface temperature, humidity, at lalong-lalo na alon, makikita nyo rin po dyan. So yan, sobrang dami pong options. Explore nyo lamang po yan. At marami kayong informasyon na makikita. So again, para ma-discern natin kung ano yung fake news or hindi. Ayan, may nilista po ako. So ito po ang mga reminders natin para makakilala o makadiscern ng mga fake news. If lagpas 1 week pa yung pagtaya, hindi po yan totoo. So makikita nyo po yan sa mga katulad nito. Kung mapapansin nyo, nandyan yung Windy na logo. Ibig sabihin yan, hindi nagbayad ng premium to. At lagpas 7 days na po yan. Dahil yung mga after 7 days is wala na po yang or nagkakaroon na po niyang logo. At pag mga 7 days onwards na, less likely na po yan mangyari. Nagkakaroon lang po tayo ng general idea na aktibo yung ating atmosphere. Pero yung details niyan, kagaya nito, is hindi po yan totoo. Magdalawang isip na po kayo or magduda na po kayo agad. So yan, i-flex ko lang yung aking premium. Yung sa akin walang logo kahit sa dulo ko ilagay yan. Ayan, September 23. At kung titingnan nyo, pagpapalitan ko ng ibang computer models, ibang-iba yung output. Ito icon naman. At ito, Access, GFS, ECMWF. So yan, magkakaiba po yung kanilang output. Ibig sabihin po niyan is hindi pa po ganun ka-consolidated yung mga output ng ating mga computer models. Sobrang laki pa ng discrepancy niya. Ito pong mga dulong parts ng computer models ay hindi ko na po ginagamit. Pangalawa, if it's too good to be true, it is not. Too good, ibig sabihin, pag meron tayong mga kagaya nitong nakaraan, Super Typhoon Hiner, susunod na Yolanda daw. Yolanda is an extreme event. So, yan po ay bihirang mangyari. Kumpara natin, halimbawa si Manny Pacquiao, nag-iisa lamang po ang Manny Pacquiao. Kung magkaroon man ng susunod na Manny Pacquiao, is matagal pa or generational po yan. Ganun din po kay Efren Reyes or Efren Bata Reyes. Nag-iisa po ang Efren Bata Reyes. Ayun, kung nag-label sila ng mga kagaya ni Rolly, ng Odette, or susunod na Yolanda, nagki-clickbait na lamang po yan or nang-i-enganyo ng mga views. Pag ganyan, wag po kayo agad maniniwala. So balikan natin ito if may label agad, sana all may label, kahit napakalayo pa nung pagtaya, magduda na agad kayo dyan. Dahil kagaya nga nito, hindi naman naging bagyo yung low pressure area dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Ang naging Ferdy pa is yung sumunod dito. Wala pong tumama dito po sa pagtaya nito. Nagkaroon tayo ng bagyo, normal lang po yan dahil panahon po ng bagyuhan ngayon at aktibo nga itong karagatan ng Pasipiko. Pero hindi po tayo nagkaroon ng Super Typhoon Hiner at hindi po totoo itong pinapakita dito sa mga computer models na ito.
Last but not the least, if marinig nyo po yung term na malayo pa at posible pa po ito magbago, at 2 weeks nga yung pagtaya, yes, magtaka na po kayo. Yung 3 days nga is nagbabago. What more if 2 weeks? Ang ating atmosphere po ay sobrang dynamic. Malaki po talaga ang chance ng pagbabago, lalong-lalo na malayo po kayo dun sa araw ng mismong pagtaya. So pag mga ganito po ang pinapakita, more than 2 weeks po again, hindi po yan totoo. Huwag po kayo agad naniniwala. So sa mga nakakita ng mga kagaya nito, again, wag po kayong magpanik. Wag po nyong hayaan na harap-harapan kayong niloloko. Pumalag po kayo, kalma lang at gumamit ng critical thinking. Meron tayong mga tips kanina, tandaan nyo po yun. Kagaya nga nitong label na yan, yung windy na yan. Pag nakita nyo po yan, ay huwag na po kayo agad maniwala. Pag may alinlangan, mag-check po tayo sa mga reliable weather agencies, kagaya ng Pag-asa. If ayaw nyo sa Pag-asa, JMA, or JTWC, at napakarami pang iba. Para naman sa mga gumagamit nitong windy, wag natin ito i-take as absolute truth. Nagkakaroon tayo ng Dunning-Kruger effect eh. Ito yung kapag konti pa lamang yung nalalaman nyo at kabago-bago pa lang, isang taas ng confidence natin. Feeling natin, alam na natin lahat. Dapat parati tayong continuous learning, lalong-lalo na kapag gagamit kayo ng ganitong bagong tools. Explore nyo po ito, aralin nyo po. Magkaroon tayo ng critical thinking. Tanong nyo kung bakit nangyayari, posible ba itong mangyari. Huwag puro TikTok. Sa susunod, talakayin naman natin yung sunod-sunod daw na low pressure area na malapit sa ating bansa. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.